Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. And ayan, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga followers natin sa social media, sa FB page ko at saka sa YouTube. Ayan, thank you so much guys. Salamat. Thank you guys sa mga nag-comment and sasagutin natin yan, mga comment nyo. Ayan, thank you so much guys sa support and shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, thank you so much guys. Shoutout sa inyo guys. Salamat. Sa mga gusto mag-Macau, ayan, panoorin yung mga vlog ko. Andito na lahat. Ayan, especially mga scam na yan guys. May encounter nyo yan dito sa Macau. Ang dami yan ngayon dito sa Macau. Mga Pilipino. Mga Pilipino din. Diba? Ayan, mag-ingat kayo guys and panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Para sa inyo yan guys ha. Hindi para sa akin, para sa inyo yung mapupunta ng Macau, nagpaplano, and para alam nyo yung gagawin dito sa Macau. Ayan guys, for today's video, ayan, sasagutin natin to. And sabi niya kasi, ayan guys, comment siya na totoo daw ba na yung misis niya nagtatrabaho na almost 1 year dito sa Macau, and then nagpalit siya ng employer, and totoo daw ba na mag-i-exit, kailangan mo na mag-exit sa Hong Kong. Ayan guys, kailangan mo na mag-exit dito sa Macau, sa Hong Kong. Yun lang talaga doon pwede mag-exit. Ganito kasi yun guys. Example, di ba? Pagdating mo ng Macau is tourist visa ka niyan. Tourist visa ka. Pag wala ka pang pagpasok mo ng Macau, wala ka pang trabaho, tourist visa ka niyan. At siyempre habang di ka pa nakakahanap ng trabaho, tourist visa ka niyan, pa-exit ka ng Hong Kong, tourist visa ka niyan. Tapos pag nakahanap mo ng trabaho, yung employer mo o company man yan, magpaprocess yan ng papel mo. Yan. Habang pinaprocess yung papel mo, mga 2 to 3 weeks yan. Yun yung pinakamatagal. Matagal na nga yan yung 1 week, mayroon na yan pag pag 2 to 3 days working, 2 to 3 working days pala. Hindi 2 to 3 weeks 2 to 3 days working days yan. Matagal na yun, yung 2 weeks, 3 weeks, matagal na yun, di ba? Kaya follow up nyo guys lagi sa employer o sa company yung yung application. Yan, dapat sa employer, sa ano kayo magbibigay ng PF kasi may mga PF dito. Depende kung magkano. Yan, hindi pare-parehas. Dapat makikipag-transaction lang kayo dyan sa mga employer nyo sa agency, hindi sa Pilipino Ako, delikado yan. Ayan guys, pag may ka na employer, sasabihin sa'yo ng employer, sige na mag-exit ka na sa okay na yung papel mo, mag-exit ka na sa Hong Kong. Ayan, exit ka sa Hong Kong, tapos 2 to 3 hours doon, mag-stay ka lang doon sa labas, may immigration, tapos balik ka na ng Macau, sakay ka ng bus. Ayan, pagbalik mo ng Macau, dapat yung bibigay sa'yo kung wala ka pang working permit or working visa. Kung wala ka pa, tourist yung bibigay sa'yo. Pero kung mayroon ka na, automatic na working visa yung bibigay sa'yo. 1 month yun. Ayan. Pag mayroon ka na noon, pagbalik mo, ayan, pwede ka na mag-start sa trabaho. Di ba? Yung gamit mo na is hindi na tourist Working visa ka na kasi may employer ka na. Tapos pag ayan, may trabaho ka na, tapos binigyan ka ng, kasi immigration din yung bibigay kung ilang years, ilang months, or days. Ayan. Bibigyan ka niya ng, di ba, 30 days. After 30 days na yan, temporary pa lang yan hindi pa yan yun talaga yung totoo mong totoong visa mo. After 1 month, pag good performance ka, doon ka na, pagpi-fingerprint ka na niyan doon sa immigration, fingerprint, picture, tapos doon ka na niyan ibibigyan ng totoong visa after 1 month. Kaya guys, galingan nyo Example, binigyan ka ng 1 year na immigration doon. Bibigyan ka na rin ng blue card. Yung blue card is yan. Ibig sabihin, may trabaho ka dito sa Macau, blue card. Yun yung mo, parang ID, working ID. Ayan, bibigyan ka na niyan doon. Pero 1 month pa yun bago ma-release yun, bibigyan ka niya ng resibo muna. After 1 month, saka mo kukunin. Di ba, nandun ka lang sa fingerprint ka na. After 1 month na good performance ka, nag-fingerprint ka na, okay na. After nun, 1 year binigay sa'yo, ibig sabihin is 1 year kontrata mo sa amo mo. After 1 year, diba 1 year, natapos ka na. Tapos na hindi ka na nag-renew. Pupunta ka na sa immigration, yung last day mo, pupunta ka sa immigration, surrender mo yung blue card mo dun sa immigration. Tapos after nung bibigyan ka niya ng immigration ulit ng panibagong visa, 15 days.
15 days yun ibibigay sa'yo. Yung 15 days na yun is hindi na working. Tourist visa na yun. Tourist ka na ulit. 15 days yun. Dapat sa 15 days na yun, makahanap pa ng trabaho. Kasi kung hindi ka makahanap, kailan mo na mag-exit ng Macau. Kasi yung bibigay nyo na yun sa'yo is UV. UV, ibig sabihin is ultimatum visa, last visa mo na yun, yung 10 days na yun. Kasi dapat hindi nyo yung gamitin guys yung UV. Ibig sabihin is yun yung last visa nyo. Kumbaga ultimatum visa mo na yun is magpipirma ka niyan doon sa immigration kung bakit ka mag-i-stay, ganun. Magpipirma ka doon, gagawa ka ng explanation, tapos bibigyan ka ng 10 days. Hindi mo pwede gamitin yan. After 15 days, di ba, finish contract ka. After 15 days na yun, hindi mo pwede gamitin yung UV mo. Kasi 2 months ka, 50 days ka bago makabalik ng Macau. Pero pag hindi mo ginamit yung 15 days, yung 10 days na yun, 15 days lang ginamit mo, exit ka na ng Macau, di ka nakatrabaho. 1 month lang, balik ka na ulit ng Macau. Yun, panibagong, yun ka na nun, back to zero ka na naman. Yung 30 days, 30 days ulit, 20 days yun. Pero pag nakahanap ka ng trabaho guys, yung mangyayari niyan is, di ba 15 days, binigyan ka, finish contract ka, may panibago ka ng employer. Kailangan mo na naman mag-exit ng Hong Kong para pagbalik mo ng Macau, pag may employer ka na, sasabihin siya ng employer na bago, okay, you can exit Hong Kong because your green chop is already arrived. Okay na, your green chop kasi tawag doon yung temporary permit. Green chop is okay. Exit ka naman ng Hong Kong. Tapos pagbalik mo yun, temporary working permit, yung 1 month na naman. Back to ano ka na naman, grade 1 kung baga sa school, grade 1 ka na naman. Back to grade 1 na naman. Exit ka ng Hong Kong, pagbalik mo working visa ulit. Yung temporary 1 month. After 1 month, pag good performance ka, yun, magpi-fingerprint ka na naman. Ganun, paulit lang yan. Kung paano ka nag-umpisa, ganun na naman yun. Kaya ganun sir, idol, ganun yung totoo yan na kailan mo mag-exit ng Hong Kong para pagbalik mo, working visa na yung gamitin mo. Kasi kung hanggat di ka nag-exit, tourist ka pa rin. Kaya kailangan mo mag-exit para mabago yung visa mo. Yun lang. Guys, hoping na naintindihan yung sinabi ko, naintindihan yung explanation ko. Yan. Sa mga gusto mag-extend dyan ng visa, dito na sa Macau, panoorin nyo may mga vlog ako. I-search nyo lang yung Kamotika TV sa YouTube, Kamotika TV, extend visa sa Macau. Or i-check nyo yung playlist ko, may nakaseparate niyan dyan about sa mga visa para alam nyo paano diskarte, pag-exit, pag-extend ng visa. And yun lang, totoo yan idol, totoo. Totoo yan, kailangan mo mag-exit ng Macau, Hong Kong para ma-extend yung visa mo or para maging working visa na yung ano mo. Yun lang. And sana naintindihan yung sinabi ko. And sa mga may tanong, comment lang kayo guys. And thank you so much. And God bless a lot. I love you all guys. And lagi mag-pray ha. Mag-pray lagi. I love you all.